No? Sa ating pong preaching, ang title po ng ating series ay The Seed. So sa pamamagitan po ng binhi or ng buto, yan po yung ating tinitingnan na at pang-apat na po ngayon. Sa katotohanan po no, na yung una, yung seed, it represent the Word of God. That's how powerful the seed na ikinumpara siya o nire-represent niya yung salita ng Diyos. Yung pangalawa, yung seed that represent the measure of our faith. No, ganun po, no? Yung gaano kalaki at kung paano yung measure ng ating pananampalataya. Binanggit po din sa Bible 'yan. And then last Sunday we talk about the seed, no, represent yung giving, na kung paano yung proportionality na pagdating sa pagbibigay, no, pagdating sa pag-return or pagtatanim. Yan po yung inillustrate po ni Apostle Paul dahil during that time agriculture yung kanilang kabuhayan at karamihan sa kanila. So mas maintindihan nila ang pagtatanim na bilang ilustrasyon kagaya ng pagbibigay. Kagaya din ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa'yo. Siksik, pikpik, liglig at umaapaw. So what you sow, you will reap. No? So ngayon po, pang-apat na installment ng ating series, this is the part of it, the seed, it represent legacy. Okay, sabihin po natin, legacy. Ayan. So yan po yung topic po natin ngayon, ito pang-apat na serye ng ating um, series, legacy. Pag sinabi nating legacy, no, pinreach ko na yan actually for, I think, 3 months ago or something like that about legacy. Yung legacy kasi na iniisip natin, kung anong iiwan mo sa anak mo, kung mga material na bagay, maganda yon. Pero mga material na bagay ay lilipas, panandalian lang. At doon sa pagtuturo ko po noon ay pinahalagaan din natin yung mga spiritual na bagay na po pwede nating iwanan sa ating mga pamilya. Na yun po ay hindi kayang nakawin ng nino paman dahil yun po ay hindi lang pakinabang dito sa lupang ito, sa temporaring mundong ito, kundi pakinabang po yun hanggang dun sa walang hanggang buhay. That is not just for temporary things but for eternal things. So, maganda na may gagawin tayo para sa ating pamilya, pero dapat mas maganda na bukod dun sa literal na iniisip ng tao about finances, properties, kasama po yan, pero sabi ko nga, temporary lang yan. Dapat we need to see beyond this natural, okay? These temporary things that this world offer to each and every one. We should be thinking not just for temporary, but for eternity. Let's read Genesis chapter 22, verse 17. Genesis chapter 22, verse 17, this is what it says. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand
tawan sa'yo yung the day of your encounter. So after ng encounter, wala pang nangyayari, hindi pa nagkakaroon ng katuparan, o baka nandun tayo sa test. Imagine from 12 to 22, ilan po yun? 10 chapters. It's not 10 years, 10 chapters. Okay? It's more than a year. No? It's more than the 10 years, I believe. So now, alam niyo po yung word na descendants. Balik mo dun sa ano bro? Balik mo dun sa I will make your descendants. Dun sa Genesis 22:17. Alam niyo po ang ibig sabihin ng descendants? Sa Hebrew po, ang ibig sabihin ng descendants, zerah. Okay? Zerah. At ang ibig sabihin po nun, sa atin, sa English word, is seed. Sabihin po natin, seed. So, ang ibig sabihin po ng Genesis 22 verse 17, I will make your seed. Okay? Your descendants. Anong sabi dyan? As numerous as the stars in the sky. Kaya dito po makikita natin, yung descendants na sinasabi po dyan, later on sa ating pag-aaral, it is not just pertaining to the biological or physical na anak na magiging anak ni Abraham, it's also pertain to spiritual offsprings, spiritual seeds, spiritual descendants. Yan po yung historical context niyan. So, may binanggit doon, di ba? As numerous as the stars in the sky, tapos ano pa, sand on the seashore. So, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, it is a figurative speech. Sabihin natin, figurative speech. Ibig sabihin, kapag sinabing numerous as stars of the sky, it means it's heavenly, beyond counting. So, ibig sabihin yung hindi mo na mabilang sa ganung karami. Figure of speech lang po yung ginamit doon. And then, sand on the seashore. Ibig sabihin, nasaan po ang mga between? Nasa langit, di ba? Nasaan yung lupa, o yung sand, o yung buhangin? Sa lupa. Ibig sabihin, earthly, vast, and unmeasurable. So these, both two, figuratively speech na sinabi ng passage na ito, it both pertains and highlighting the multiplication and continuity. So yun po yung pangako ng Panginoon kay Abraham sa kanyang mga anak at inapo at maging sa mga spiritual na seed, na descendants ni Abraham. Kasama po tayo doon. So theologically naman, tingnan natin yung theological implication nito. God is a generational God. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga, di ba, pag binasa natin ng Bible, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and it turned out later on na naging Israel. So it means that the God that we are serving and the God that is speaking to Abraham is the God, a generational God. Ibig sabihin, hindi lang concern ang Panginoon sa kausap niya, kundi dun sa mga taong ilalabas niya at dun sa mga anak niya at po ng mga inapo. So ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya dito, kapag pinag-aralan po natin yung buhay po ni Abraham, hindi po natapos lang sa kanya. Hindi lang po natapos sa kanya yung covenant. Hindi lang po natapos sa kanya yung mga pangako ng Diyos na ginawa po niyang katuparan ito sa kanya at sa kanyang mga anak at sa kanyang mga inapo. Kasi ang Diyos pag nangako po, hindi po napapako. Well, in fact, in Exodus chapter 3, verse 15, ito po yung sabi doon. And God also said to Moses, say this to Israelites, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Itong context na to, ito yung tawagin ng Panginoon si Moses. Tapos, anong sasabihin ko, Panginoon, sa kanila? Anong pangalan ang tumawag sa akin? Yan ang sabi ni Moses. Ano pong sasabihin ko sa mga Israel? Ang sabihin mo, kinausap ka ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ano pong pangalan? Pag binalikan natin yung 14, nandun yung sabi ng Panginoon, ako'y si ako nga. I am who I am. Tama nga, di ba? Isusugo ka. Hindi mo alam kung anong pangalan ng nagsugo sa'yo. At sino yung I am who I am na yon?
na ako'y si ako nga. Yun yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Pag sinabi sa mga Israelita yon, it speaks about the covenant of God to His chosen people. Well, all start with Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya yun po, naging maliwanag sa kanila at naiintindihan nila kung sino yung nagsugo kay Moses. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, obedience of one man impacts nations and generations. So, ang pagsunod ng isang tao ay magkakaroon ng matinding impact hindi lang sa generation na to, hindi lang sa anak mo, kundi sa mga susunod pang generation at even nations. Hello? The promise was not just to Abraham, but for his seeds. A lasting legacy. So, di ba pag binalikan natin doon, anong sabi doon yung sa Genesis 22:17, yun ang pinaka-main passage natin. Ano pong sabi doon? And I will make your descendants, di ba? Your seeds, your offsprings, physically and spiritually, as numerous the stars in the sky and the sun in the seashore. So, makikita natin, kagaya ng pagpapaliwanag ko kanina, Abraham was able to prove himself to God. That's why the covenant, the promise was reiterated again. Hindi naman nakakalimot si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakakalimot si Lord. Tao lang ang nakakalimot. Kaya may pinapadala si Lord para paalalahanan ka. Para i-follow up ka. Para ibalik ka ulit sa Panginoon. Kasi ano po ang gamot sa taong nakakalimot? Paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Si Lord. At hindi nakalimot si Abraham kasi sumunod po siya sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Our faithful obedience today secures blessing for the future generation. So, sa atin naman ngayon, yung ating matapat na pagsunod sa Diyos, yan po yung magbibigay seguridad ng pagpapala, spiritual, physical, material, relational, para po sa mga future generations. Magsisimula po yan sa iyong pamilya, sa iyong mga apo, sa ating mga apo, at sa mga dinidisciple po natin. So ngayon, gusto ko pong tingnan natin itong part na ito, kung kayo po ay nagsusulat, no, titingnan natin as part ng legacy na ito, yung the seed as biological legacy. So bilang pamilya, bilang physical, no, yung biological. So hindi dapat maintindihan po natin ito. God promised Abraham numerous descendants, 'di ba? Stars, the sky, and the sun in the seashore. So ibig sabihin ang pinapakita diyan na ang pangako ng Panginoon, it is a immeasurable kind of multiplication. It is beyond human counting. Kasi mabibilang mo ba yung stars? Hindi naman, mabibilang mo ba? So it is immeasurable, na multiplication and beyond human counting. Mahirap bilangin. Tapos, kung makikita natin dyan, Abraham became the father of many nations in Genesis chapter 17 verse 5. Makikita natin yan, yung global impact nung kanyang mga naging anak, nung kanyang mga naging lahi. So, he becomes the father of many nations. It is not just the father of Isaac, the father of many nations. So, makikita natin dito, yung impact na meron dun sa pangako ng Diyos ay hindi na natiling nakapako, kundi yung pangako ng Diyos ay naging makatotohanan sa pamamagitan ng tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at yung taong pinangakuan ay sumunod dun sa terms ng Diyos. Kasi minsan ang problema natin, may pangako tayong pinangahawakan, pero hindi tayo sumusunod dun sa terms at kalooban at gusto ng Diyos. Sometimes we want to push it, we want to do it on our own. That's why instead of happening it very fast, nagiging matagal ang resulta. Tumatagal. Disobedience will cause delay to our God's given blessing that was already promised long time ago to you. Kaya, kapag may disobedience, may delay. Kapag may obedience, merong
pagpapala. Ganun po yun, mga kapatid. So ito, gusto kong balikan lang natin yung passage na yon, yung binasa natin kanina. It speaks about the stars in the sky and the sun on the seashore. It is enduring legacy. It is not just immeasurable multiplication, global impact. Hindi lang po yun. Kundi ito yung enduring legacy. Sabihin natin, enduring legacy. Anong ibig sabihin po niyan? Hindi yung namatay na si Abraham, wala na. Wala na yung pangalan niya, hindi na naaalala. Well, in fact, ang tagal na ng storya ng Bible na ito. Pero hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin siya. So kapag nawala ka na, ano ang kaya ang pag-uusapan pag wala ka na? Pastor, sigurado maraming mag-uusap. Ngayon pa nga lang, nandito ako, dami nang pinag-uusapan na ako eh. So ano kayang topic? Nakaka-encourage kaya? Nakaka-grow kaya? Ano kaya ang mga bagay na pag-uusapan kapag nakatalikod ka? Ito po, no, yung enduring legacy, Abraham's name remembered throughout his offsprings, hindi po nakalimutan. Kaya nga, di ba, nung tawagin ng Panginoon si Moses, papaano pinakilala ng Diyos ang sarili niya kay Moises, maliban na sabi niya, ako'y siya, ako nga, I am who I am. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Imagine, kasama siya dun sa pagpapatunay na ang Diyos nga na kumakausap at nag-uutos kay Moses ay yun ang Diyos ni Abraham. Are you listening? Kumbaga, mababanggit yung pangalan. Kumbaga sa storya ng pananampalataya, kapag nataga-trubine ka, o yung mga taong naapektuhan at ministry na naapektuhan ng gawain na ito, mababanggit ang pangalan mo. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil kung ano, it's because of the impact. It's because you have an enduring legacy that lasts not just on that generation, but up to the next generation. Amen po ba? So, the children of his children inherit the blessing through faith. In Psalms 112, verse 2, his children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Yan po yung pangalan ng Diyos. Yung anak natin, sila po yung tagapanguna. Sila po yung leader. At matuwid na leader. Kaya po ngayon, niyayanig po ng Panginoon ang Pilipinas, di ba? In the heavenly and in the land. Pansinin ninyo, nung lumabas yung mga palpak at mga korap doon sa mga flood control, umulan ng umulan. Tapos, mga substandard na tinayo, anong pinadala ni Lord? Lindol. Para lahat ng mga tiwali ay mabunyag. Kaya, tapos, may mga lindol, di ba? Lumindol sa atin dito, 4.8. Tapos, bago yun, di ba, sa Cebu, 6 point something. And then, yung sa Davao, 7.6. And then, I think, may lindol sa Zambales. Di ba? So, you know what? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka nang magseryoso. Yan yung mga palatandaan po na malapit nang dumating ang Panginoon eh. Pag binasa nyo yung Bible at pinag-aralan nyo yung signs of the times, the last days, kasama po yan yung lindol. Tapos yung gera, yung mga rumors of war. Diba? Gegerahin ni ganito. May naggegera na po eh. Baka hindi lang kayo nanonood, baka Netflix lang kasi pinapanood nyo, tsaka YouTube. No, hindi nyo na nalalaman yung nangyayari sa mundo. Eh dito, balikan po natin ito. Kasi hindi natin alam kung kailan darating, pero dapat meron tayong gagawin. Hindi lang tayo basta nag-aantay, kundi habang tayo nag-aantay, may ginagawa tayo. So kagaya po nito, bilang isang tatay, bilang isang nanay, so sinisikap natin mapag-aral natin ang ating mga anak, sinisikap po natin na mapag-aral sila, mapakain natin sila, mabigyan ng maganda at disenteng tahanan, kung kaya ay mabigyan ng mga maayos na gamit para maging kapakipakinabang sa kanila pang araw-araw na pag-aaral at sa mga personal nilang kailangan. Di ba ganun po ang gusto natin? Makapagpundar ng isang bahay na masasabi mong sariling sayo at maayos at disenteng sasakyan. Di ba ganyan naman ang mga pangarap ng magulang? Tama po ba mga magulang na nandirito ngayon? Mukhang nangangarap ba yung mga magulang dito na ganyan, no?
Nasaan po yung mga magulang? Ayan, sumigaw ng amen. Nandyan naman pala. Okay. Okay. Nag-iisip lang pala, nag-iisip. Okay. Di ba, yan po yung simpleng pangarap ng magulang. Pero alam niyo po ba mga kapatid, minsan, di ba, kamukha ng nanay, kamukha ng tatay. Kapag maganda, gusto kamukha ng nanay. Pero kapag pangit, mana sa tatay yan. Yung kaming mapagmahal na tatay, tumatahimik na lang kami. For the sake of peace on earth. Di ba? Ganyan din ba mga tatay nyo? O di ba matatalino yung mga tatay na ganyan? Di ba? Kasi bakit? Di ka naman mananalo eh. So, di baling matalo ka dun sa mga ganon, at least maayos pa rin ang relasyon. Di ba? Ganun po, mapagmahal yung mga tatay, ng mga nag-encounter na tatay. Di ba? Kaya yung tatay na hindi pa nag-encounter, I encourage you to understand. Di ba? The meaning and the power and the effect of the encounter. Alam niyo, kakatapos lang po ng encounter natin. Pwede po ba natin palakpakan? Yung mga encounter delegates. Ayan. At saka po yung mga leaders. So balikan po natin itong topic natin. Ito yung biological legacy. So sisikapin ng tatay ng lahat ng mga bagay para makapagpundar, makapagbigay, at lahat ng pangangailangan ng mga anak. Pero alam nyo minsan, diyan lang nakatuon ng maraming tao. Diyan lang nakatuon ng mga nanay at tatay, mga negosyante, na mga nagpo-provide, yung mga breadwinner sa tahanan. Minsan yan lang ang focus eh. Sabi mo sa katabi mo, kulang. Hindi naman masama, pero kulang yan. Kasi bakit? Kahit lahat ng kayamanan sa mundo, sabi ng Bible, nasa iyo, kung masusunog naman ang kaluluwa mo dun sa apoy ng impyerno, anong kwenta ng lahat ng karangyaan at kayamanan sa mundo? So sometimes, itong legacy na ito, na pang biological, pang physical, kailangan naman yan, hindi naman masama po yan. Kaya lang, kapag anumang bagay na hindi balanse, hindi mananatili at hindi stable. Kaya dapat ito balansehin natin. So di ba gusto natin mapag-aral, magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, wala naman kasing matinong magulang na nangarap na magdusa, na mahirapan, 'di ba? Lalakad sa di ba, yung gagapang sa buhay. Wala namang ganong magulang na nangarap sa kanyang anak. 'Di ba? Mga palabas lang 'yon, yung yun, magdidildil ka ng asin, 'di ba? Kaya lang Himalayan salt na ngayon. 'Di ba? Social na yung asin nung araw, yung nasa lang rock salt ngayon, 'di ba? Himalayan salt na. So social na kahit magdildil ng asin, 'di ba? Kasi bakit Himalayan, ang daming benefits. So, kidding aside, so gusto kong makita natin na, di ba, sinisikap natin, kaya nga yung iba nagsisave, di ba, I encourage to save, mag-save kayo, magnegosyo kayo, di ba, kasi sabi naman din ng Bible, di ba, mapalad ang isang magulang na may wisdom yung taong, o tatay-nanay, na merong iiwan na pamana sa kanyang anak. Amen? Pero hindi lang material na bagay. Di ba, kaya ngayon, kung wala kang namana, halimbawa, yun nga pastor wala ngang napamana sa akin ni lupa sa paso, wala. O di ba, ibig sabihin ngayon, ikaw ang gagamitin, Lord, ikaw magpapasimula. Tama? May kausap po ba ako dito? Pangalawa, natitingnan natin yung the seed as spiritual legacy. So ito naman yung spiritual legacy, it is not just about finances, material things, mga napundar, mga pera sa bangko, di ba? Yung mga ari-arian, negosyo, yun po yung mga pwedeng mga physical, yung unang topic natin. Maganda po yun. Pero kapag sub-sub ka doon, nakalimutan mo tong seed na meron kang dapat itanim sa kanila, ito yung spiritual na bagay, lahat ng yun pwedeng gumuho. Kasi temporary lang yun Whatever that is natural is temporary. Whatever that is spiritual, it is eternal. Lahat ng mga nakikita natin, temporary yan. Yung mga hindi natin nakikita, yung mga spiritual na bagay, yun yung pang walang hanggan. Kaya ang isang matalinong tao, ang isang taong wais, ay hindi lang nakatingin yung perspective at pananaw niya dito sa mundong ito. Kasi we are Bible-believing disciples, Christians, and leaders. We are not just focusing on what we see, these natural eyes can see, but we walk by faith and not by sight. So ibig sabihin, mas mahalaga sa atin yung mga spiritual na bagay
kesa dun sa mga material at mga nakikita. Hindi ko naman sinasabing hindi mahalaga. Mahalaga din. Pero temporary lang yun. Di ba kapag meron kang tatayong booth, temporary lang yan. So ibig sabihin, hindi mo gagastusan ng malaki yan kasi temporary lang yan. Pero kapag permanent yan, dun mo ibubuhos lahat yung mga magaganda, matitibay, na itatayo mo. So ganun din sa atin sa spirituality. So kung pinopokus natin yung pag-asenso at pamana natin sa ating mga anak na mga material na bagay, ito po bang spiritual na aspect ay pinaghahandaan din ba natin? Meron ba tayong ginagawa para sa iyong magiging anak at sa iyong magiging apo? Anong preparation ginagawa mo? For example, yung bang ating mga anak ay tinuturuan natin silang makakilala sa Panginoon at mapalapit sa Diyos? Tayo po bilang mga mananampalataya, mga tatay, nanay, mga guardian na nandirito, mga ate at kuya nandirito, meron po ba tayong nilalaang panahon o oras para turuan natin itong mga tao na malapit sa atin para makilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? Tayo po ba'y naglalaan ng panahon para turuan natin silang manalangin at lumapit sa Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon? Tayo po ba'y nagpapahalaga sa araw ng pananambahan na habang lumalaki yung ating mga anak, ay nakikita nila yan na hindi lang bilang religious na nakagisnan, kundi yun ay nagiging parte ng buhay dahil yun ang tama. Anong klaseng legasiya ang nakikita nila at iiwan natin? Gusto natin yung ating mga anak lumaking may takot sa Diyos. Pero pinapahalagaan po ba natin yung araw ng pananambahan? Nakikita ba nila sa atin na pinapriority natin ang pagpunta sa gawain ng Diyos? Nakikita po ba nila sa atin na tayo nananalangin at dumudulog sa trono ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagluhod at pagsamba kahit po tayo nasa ating mga sariling tahanan? Ano po bang klaseng musika ang ating pinakikinggan? Yan po ba yung mga Hillsong or Hellsong? Sabi nga. Yan po ba yung mga songs na nakaka-uplift ng ating buhay pananampalataya? O yan po yung nakakapagbigay ng kalungkutan sa iyong buhay, kaya ang tawag sa iyo, sad boy? Dahil ang lahat ng pinakikinggan mo nakakalungkot. Tapos nagtataka ka, bakit ako nanghihina? Kasi lahat ng pinakikinggan mo nakakapanghina. So ngayon, kapag lumaki ang anak mo na nakikita kanyang ganyan, hindi mo siya natutulungan. Pag may mga pinagdadaanan tayo, mga nanay, tatay at mga mananampalataya, oo, may time na tayo ay masasaktan, may time na tayo madi-discourage. Pero alam natin ang ating gagawin, lalapit tayo at dudulog tayo sa trono ng biyaya ng Diyos nang siyang magpapalakas at magbibigay tibay sa ating buhay pananampalataya. Come on! Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan. So yun po yung mga legasya na dapat iwanan natin sa ating mga anak, sa ating mga disciple. Yung matinding commitment, kahit anong bagyo, spiritually, physically, anong pagsubok, ang pinagdadaanan, tuloy-tuloy pa rin sa Diyos. Kasi wala namang perfect eh. Sabi, tingnan mo yung katabi mo, di ba hindi naman perfect yan eh. Di ba, pag nagsalamin ka, makikita mo, hindi ka rin perfect. Si Lord lang. Di ba? So ibig sabihin mga kapatid, itong legacy na iiwan natin, yung wala ka na, pinag-uusapan ka pa. Yung halimbawa, may namatay kang magulang. For example, yung nanay ko, wala na po siya, tsaka yung tatay ko. Alam, matinding legacy yun ang iniwan sa amin. Alam niyo yung tatay ko may cancer, pero talagang lumalabas yung dugo sa kanyang puwitan, no? Alam niyo po, para makapag cell group lang po siya sa mga gangster doon sa Panipuan Elementary High School, no, sa Panipuan sa San Fernando. Maglalagay po siya ng basahan sa puwitan niya para hindi lalabas ang dugo. Imagine that, may cancer na po siya. Ang nanay ko, no, matanda na, mga 80 or 70, hanggang naging 80, uma-attend pa rin ng cell group.
Masama ang loob niya kapag hindi siya sinundo. Kaya ba, alam alas 5 ang alis, no? Alauna pa lang, parating nagpapaalala yun. Sabihin mo kay Pogi, ha? Daanan niya ako dito. Sabihin mo kay Jerome, ha? O ulit-ulit po yun hanggat di siya nadaanan. Kapag hindi po siya nadaanan, pagagalit po yun. So, ganun yun. Kaya, sa aming mga magkakapatid, sa aming mga apo, kaya sa mga anak namin, wala kaming legacy na paatras the generation. Na kahit yun, nasa bingit na ng kamatayan, alam nyo po, ayaw magpabaksin nung nanay ko. Ayaw magpabaksin kasi sabi nung bayaw ko, tingnan mo ima, sabi niya yung binabaksin yung mga matatanda. Inuuna nila kasi inuuna nila ng mamatay sila, sabi niya. Kaya nang naitatak sa isip niya. So kahit anong sabi nila, vaccine, wala. Kaya nung pinakausap nila sa akin, isa lang, kasi alam ko anong mahalaga sa kanya eh. Sabi ko, pag wala kang vaccine, di ka makakapag-church. Hahanapan ka nilang vaccine card. Paano yon? Siyempre, hindi ka na-vaccine. Paano ka atin ng cell group? Lahat sila naka-vaccine. Ganun ba? Ipabaksin mo na ako, sabi niya. Nasa Baguio po ako noon, nag-usap lang kami. Tapos, hindi ako magpapabaksin kung hindi ka ang kasama ko, sabi niya. Bumuwi pa po ako from Baguio to San Fernando, Pampanga, pinabaksin ko. Tapos, alam ko naman ang paborito niya eh. Mga na siya noon, mga 18 na siya noon eh. Something like that. So, alam niyo po, anong gusto mo? Gusto ko Jollibee, tsaka Coke, sabi niya. Burger daw. Ay, naalala ko tuloy nanay ko. Imagine mo, 12 po kami magkakapatid. Imagine, 2 lang anak mo, 3 lang anak mo, parang pasan mo na ang daigdig. Kami po, 12 kaming magkakapatid. Imagine that. Halos lahat po ng kapatid ko nasa church, mga leaders. May isa po akong kapatid na pastor, yung pastor po natin sa Ninoy Aquino, True Vine sa Angeles, sa Ninoy Aquino. At karamihan, mga leaders, worship leaders, pati mga pamangkin. Kung wala po kaming mga magulang na alam niyo po yung storya ng tatay ko, nakakilala po siya sa Saudi. Sa Saudi po, during that time, bawal pong mag-gather. Hinuhuli po ng mga mutawa. Ibig sabihin ng mutawa, yun po yung mga pulis. Meron silang right to huli, to bugbog, in prison. So may time po na nandoon po ang tatay ko noon sa Saudi. Haba po, nagkataon, siya po'y nangangaral at dumating yung mutawa. At alam niyo po, anong ginawa sa kanya, kinuha siya, hinuli siya, nilagay siya sa bilangguan, kinalbo, na akala papatayin na. Tapos, ang almusal po niya, latigo, 38. Lunch, latigo, dinner, latigo. Akala po ng nanay ko ano nang nangyari kasi walang sulat, walang tawag, walang voice tape pa po nung araw. Okay, alam niyo po yun, yung voice tape, yung C90, C120, di ba yung mga ganon? Cartridge pa po yun, yung ganyan lang. Pipindutin mo yun, kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. No? Dati kasi ano lang yun eh, dati yung sulat lang yun, di ba? Pero nauso na yung voice tape. Yung cartridge sa'yo, piniplay mo yun. Kasi iba pa rin kasi yung naririnig mo yung boses, di ba? So walang ganon, walang sulat, walang voice tape. So kala ng nanay ko ano nangyari. Pero you know what? Pinaririnig na ng tatay ko na kukunin na siya, tapos ihahagis na sa disyerto. Kasi nga, during that time, matindi ang persecution sa Middle East pagdating po sa pagsishare ng gospel. So nakulong po siya, halos patayin na siya, pero sa biyaya po ng Diyos, kasi ang tatay ko, masipag po siya sa trabaho. 3 times po siya na Employee of the Year ng kumpanya niya. So nagtaka yung amo niya, bakit wala si Ponsing, si Alfonso Giao? Nasaan? Paborito po kasi siya ng boss niya. Imagine, 3 times siyang nakakuha ng award. Siguro makakakuha pa siya ng next award na yon. Kasi kaya po hindi ko makakalimutan yon. Kasi may mga relo po siya, yung mga world time, yun po yung mga binibigay na reward sa kanya. Sa akin naman po napupunta yon. Kaya alam ko kung may mga siya na naman ang naging Employee of the Year. So to make the long story short, napamahal yung amo niya sa kanya, hinahanap siya. So may nabalitaan ng amo niya, kinulong siya, at malapit na siyang matigok. So pumunta yung amo niya, siyempre alam niyo pag mayaman may connection, kahit sa Saudi ganun. So tinawagan and then hindi na siya pinauwi ng barracks o sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Ang ginawa, pinakuha na lang yung passport,
hinatid sa bilangguan, sinundo, diretsong airport. So, nung pag-uwi po ng tatay ko, ang payat-payat po niya, tapos kalbo po siya. Tapos yung mga latigo sa kanya sa likod. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Iba kasi yung nalatigo dahil sa kabulakstugan. Iba kasi yung nabugbog, nakulong dahil sa ginawang kamalian. Iyon, nakulong dahil sa pag-share ng gospel. Amen? Tayo nga, wala pa namang sinabihan ka lang, hindi ka na uwi ng bahay na to. Di ba? Hindi na kita sasagutin. Hindi na kita, ganun lang, minsan, yun ba yung legacy na gusto nating iwanan sa mga next generation? Yung umulan lang ng konti, hindi ka na magsisimba. May konti ka lang problema, di pagkakaunawaan, hindi ka na magsisimba. Yung ba yung legacy na gusto nating iwanan sa ating mga anak? Dapat hindi ganon. Yung kahit na may pinagdadaanan, may pagsubok, may persecution, tuloy-tuloy pa rin tayo. Maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Hindi tayo titigil. Dapat ganon ang klase ng legacy na iiwan natin sa mga susunod na henerasyon. Hello, may kausap pa po ba ako dito, mga kapatid? Yung hindi natin ipagpapalit sa mga material na bagay, sa mga opportunity, na minsan testing lang ng Panginoon sa atin kung bibigay tayo o susulong natin o mananatili at tatayo tayo sa pinapagawa ng Panginoon. Ito mga kapatid, si Abraham patay na pero pinag-uusapan pa rin natin siya. Di ba yung pag nabanggit ang pangalan mo, ano kaya ang maalala sa'yo? Ayan, matinding disciple yan. Ang tindi ng pinagdaanan yan, pero nagpatuloy siya. So, yun yung spiritual legacy. Kasi bakit? Yun lang matuto yung mga anak natin paggising, excited ng linggo na magsimba. Malaking bagay na yun. Hindi yung ginigising mo pa, linggo na, ano ka ba? Magsisimba tayo ngayon. Kapatid, iayos mo yan. Kasi bakit? Pag wala ka na, ngayon, nakailang na sila nagsisimba dahil nandiyan ka eh. Paano pag wala ka na? Mapapariwara ang mga anak mo at mga inapo mo kapag napalayo sila sa Panginoon. Yun po yung dapat nating ayusin. Yung ating katapatan, pwede din nating iwan yan. Na kahit nakulang ngayon, pero faithful pa rin tayo nagtatights, nag-o-offering, nagpa-plant pa rin tayo. Yan ang mamanahin ng ating mga anak. Kasi bakit? Alam natin ang prinsipyo ng pagbibigay. Alam natin ang prinsipyo ng pagbabalik. Alam natin ang prinsipyo na uunahin natin ang Panginoon. Alam natin ng spiritual investment. Kasi bakit? Ang Diyos ay hindi tulog. Ang Diyos naiintindihan niya. Alam niya kung ano ang ginawa natin. Kaya tingnan niyo ang ginawa ni Abraham, hindi lang nabaon sa limot at ng kahapon ang ginawang kabutihan at pagsunod at pananampalataya ni Abraham. Naapektuhan yung kanyang mga anak at yung kanyang mga inapo at yung mga generation and the children of their children. Di ba? Kaya mong kantahin, and His favor be upon me and upon you and the children of your children and the children of their children. May His favor be upon us and 1,000 generation and your family and the children. May His favor. Diba? So, ito makikita natin eh. Yung pabor ng Diyos, hindi lang sa atin, kundi apektado yung pamilya natin, anak natin, apo natin, yung apo natin, yung apo sa tuhod, apo sa after ng tuhod, sa paa, di ba? After ng paa sa daliri, di ba? Apo na sa kuko, di ba? After ng kuko, ano pa? Apo sa ingrown, di ba yung mga... Kapalakpakan nga natin si Lord, mga kapatid. So, ito po yung mga dapat nating iwanan sa mga next generation. Alam niyo ba, Pastor, pangako ng Panginoon yan kay Abraham eh. Hindi naman po sa atin yan eh. Okay, let's read the Bible, Galatians 3:29. This is what Paul says. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. And heirs according to the promise. Pwede mo bang tingnan yung katabi mo, ituro mo. Sige, turuan. Huwag mo naman saktan. Sabi ko, turo mo lang. Okay. Sige, turo mo. Sabi mo sa kanya, do you belong to Christ?
Ano sagot niya? Ha? O kung yes ang sagot niya, pumalakpak ka. Kasi yun ang mag-uugnay sa atin, sa lahat. If we belong to Christ, if we are in Christ, if we accepted Christ, if we decided to be with Christ. Amen? Then, anong kasunod? Then, you are Abraham's seed. Kung connected ka, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, kasama ka sa mga tagapagmana. Tingnan mo yung katabi mo, walang alam yan eh. Sabi mo sa katabi mo, ngayon alam mo na, tagapagmana ka. O sabi mo sa kanya, gumising ka na, tagapagmana. Di ba? Imagine, tagapagmana ka pala pero wala kang alam. Buti na lang ngayon, alam na natin. So ano ba yung pangako ng Diyos sa kanya? Pag binasa natin yung Genesis chapter 12, sevenfold promise of covenant blessing ang binigay ng Lord sa kanya. So legacy is not just in the bloodline, but in a covenant promises. Sabi mo sa katabi mo, yung legacy, hindi lang nasusukat sa dugo, hindi lang dahil kadugo, kundi dahil doon sa pangako na binitawan ng Diyos. Palakpakan mo si Lord, kapatid, kung naniniwala ka dyan. So according to Galatians 3:29, every believer is part of Abraham's spiritual family tree. So, alam nyo, dyan po ako hirap na hirap nung ako'y nag-aaral. Pag pinapadrawing yung family tree. Oo. Hirap na hirap po ako. Kung po pwede nga lang mag-murder, di ba? Tanggalin mo na parang only child ka na lang. Di ba, imagine po yung nanay at tatay ko, tapos 12 kaming magkakapatid. Di ba? Tapos lahat yun may mga anak. Ako lang ang natitirang walang anak kasi nag-aaral pa ako doon eh. Imagine mo, 12, lahat lalagay doon. Di ba kaya mapalad yung kokote anak pag sa family tree? Yung magsusulat lang. Pero masaya, magulo, madrama, may punong-puno ng action, makulay ang buhay pag marami. Amen? O, nagtinginan yung mag-asawa, ano, dagdagan pa natin? Sabi nila, no? Siguraduhin yung kaya nyo silang, ayan. Madali lang po yan, okay? Kasi pagpapalain ka naman ni Lord eh. Magandang legacy. Legacy is transferred not only by family, but by faith. Amen? Yung legacy po, natatransfer po yan, hindi lang dahil sa pamilya. Yung kanina, yung tinignan natin, yung physical, yun po yun. Pero ito nga, pinag-usapan natin spiritual. Okay po? Kaya, siyempre, yung connection mo, yun, papasok ang DNA mo, spiritual DNA. What you live out spiritually becomes someone else's inheritance. So, what you live out spiritually becomes someone else's inheritance. So, kung ano po yung klase ng paglilingkod natin, pamumuhay natin, ngayon po, sa ating relasyon sa Diyos, ay makikita po yan ng mga next generation at now generation. Yun po yung kanilang mamanahin. Yun po yung kanilang gagayahin. Kaya sabi mo sa katabi mo, gumalaw ka ng tama. Our faith choices today influence not only our children, but generation of believers for us. Alam niyo, minsan po, no, nakakataba po ng puso na encourage ako at ganun din malamang sa inyo. When I go to a certain place, tapos magpapakilala, magpapapicture, hindi po dahil sa picture at pagpapakilala, yung sasabihin nila, Pastor, I still remember that time that you have preached on this certain place, on that certain occasion. Because of that, I was revived. And now I am a pastor. Yung taong gano'n, yung hindi mo man kakilala yun eh. Hindi naman taga-Trubine yun eh. Hindi naman taga-church natin eh. Pero I was invited to a conference, to a anniversary or event na nag-preach ako doon. And then, aabangan kanila sa CR, aabangan kanila sa anong ganyan, just to thank you and appreciate you for what God has done in their lives because of you. Di ba ang sarap nun, di ba? Yun yung hindi mo kayang bilan ng pera eh. Yung dahil sa paglilingkod at sa paggamit ni Lord sa iyo,
may mga tao pala na naapektuhan din. Kaya ayus-ayusin natin mga mananampalataya. Kasi may mga taong na-encourage or nadi-discourage sa'yo. Kaya we choose, we are not perfect. Hindi po ako perfecto. Pero lahat po tayo may pagkakataon pa para ayusin ito. Amen po ba? So, kaya yun po yung mga choices natin ngayon is napakahalaga. Yung ating pananampalataya, yan po yung magbibigay daan at motibasyon para po sa mga mananampalataya na ating inaalagaan at mga bago. Pangatlo po, the blessing attached to the seed. Tiningnan naman po natin kanina yung biological and then spiritual. Ngayon, ano ba yung blessing na naka-attach sa seed na yan? Although binanggit na natin kanina yung passage, di ba? Yung numerous as the stars in the sky and the sun in the seashore. So, ito sabi ng Genesis 22:17, binasa natin kanina, I will make your descendants as numerous as the sky and the sun in the seashore. So, alam niyo po ba mga kapatid, in Genesis chapter 12, gusto ko lang basahin natin to. Genesis chapter 12 verse 1, hanggang 3. Ito yung sabi ng Panginoon. The Lord had said to Abraham, ito yung sinasabi ko kanina, bago yung 22:12 muna, Genesis 12 muna. The Lord had said to Abraham, ang pangalan niya dito, Abram pa, no? Hindi pa Abraham. Kasi dyan pa lang nagkaroon ng word at nangusap si Lord sa kanya. Then later on, sa succeeding verses and chapters, makikita natin, dinagdag ng Panginoon yung pangalan niya na naging Abraham. Okay? So, the Lord said to Abraham, go from country, your people, and your father household to the land I will show you. So, tingnan nyo, dadalhin siya ng Panginoon sa isang land, sa isang lupain na ituturo pa lang. Tingnan nyo yung test of faith. Isusugo kita. Sige po, saan? Ituturo ko pa lang. Yung lugar kung saan. Di ba? Tingnan nyo yung klase ng testing sa kanya. Kasi pag binalikan nyo yung 11:30 ng chapter 11, yung tatay ni Abraham, may patutunguhan siya sa Kanaan. Pero nagstay siya sa somewhere, dapat sa Kanaan siya, pero nagstay lang siya doon, kaya hindi na siya nakapunta ng Kanaan. Doon siya namatay. Diba? Yung dapat na dadaanan lang niya, doon na siya. So, ganun din sa atin, no? Kaya nung Genesis chapter 12, hindi na sinabi ni Lord yung lugar. It's a test, another level of testing. Kaya minsan sa mga magulang natin, nangusap naman si Lord. Meron silang maliwanag na direksyon. Pero pag sa atin, wala pa. Pero ang tinitest ni Lord sa atin is obedience. So dito, tingnan natin verse 2. Ito yung covenant blessing ni Lord kay Abraham, Genesis 12. I will make you into a great nation. Tingnan nyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Pangako pa lang yan. Pero sa 22, yung binasa natin, yung text natin, pinrove na ni Abraham. Tapos, I will bless you. Ayan, sino magbibless sa kanya? Si Lord. I will make your name great. Okay? And you will be a blessing. Okay, verse 3. I will bless those who bless you. And whoever curse you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Tingnan niyo yung blessing. 7-fold blessing. Covenant na binigay ni Lord kay Abraham. Kaya pag binalikan natin yung ibinalikan natin yung Galatians kanina, 6, ano ba yan? Galatians 9, ano ba yan? 6. Galatians 3:29. No, yan po yung sinasabi doon, if you belong to Christ, you are Abraham's seed. You are heirs according to the promise. So, yan po. Ano po yung pinangako ba? Ano ba yung blessing na binigay ni Lord kay Abraham? Genesis chapter 12. Ano yung Genesis chapter 12? 7-fold blessing po yun. Okay? Kaya, hindi tayo anak literal, pero spiritually, because we belong to Christ, every promises that God has given to Abraham also belongs to you because of Galatians 3:29. Masaya po ba kayo mga kapatid? Alam niyo po anong promise ng Lord, no? To concise itong aside from the 7 promises covenant ng Panginoon kay Abraham. The Lord promises to Abraham 3 things. The land. I will give you the land.
Okay, yan. Unang-una. Pangalawa, He promised Abraham a nation. Pangatlo, He promised Abraham a blessing. Kaya kapatid, ito, ipag-pray mo to kung wala ka pang bahay at lupa. God has promised our father Abraham for us to have a land. Sabi mo sa katabi mo, magkakabahay at lupa ka. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ulitin mo kasi parang walang dating kanina Kasi alam mo yung walang dating, walang datong. Kasi magkakabahay ka, wala ka namang pambili. By faith nga Diba? Sabi mo sa katabi mo, magkakaroon ka ng bahay at lupa. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang pang Burnham Park. Hindi ka lang pang strawberry farm. You will go to another nations. Magmi-ministry, magmi-mission, kasama lang ang pasyal. Handong ka na rin di ba? O sige, tingnan mo ulit yung katabi mo. Hanggat dapat maniwala yan. Okay, yugyugin mo para maniwala. Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid. So yan yung pinangako ng Panginoon sa Genesis 12, verse 1 to 3. Land, nation, and blessings. Pastor, di ba kay Abraham lang yon? Galatians 3:29. If you belong to Christ. Kaya yun, ayusin mo talaga yung relasyon mo sa Diyos. Di ba? Yun ang pinaka-connection doon. Yun ang pinaka-access. All access for the land, for the nations, and blessings is our connections. Our relationship with the Lord. Fruitfulness, inheritance, and victory. Yan po yung pinangako ng Diyos sa Kanya, sa ating amang si Abraham. Fruitfulness is the product of faithfulness. Sino po dito yung gusto maging fruitful? Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo siya sa balikat, faithfulness muna. Generation will carry the blessing, growth, multiplication in every generation. Tingnan nyo, marami dito nung araw, nung pumunta dito, mahihirap lang. Pero dahil naging totoo, dahil lumago ang kanilang relasyon sa Diyos, in-apply kung anong mga tinuturo ng Bible, yumaman, binless ni Lord. Yung mga dating walang sasakyan, yung mga dating hindi alam kung makakapag-graduate, yung mga dating nasira buhay, naayos ang buhay, yun po mga kapatid. Kaya, pag natuto tayo maging faithful sa Diyos, ang kasunod nun, fruitfulness. Amen. Kapag maayos ang ating relationship kay Lord, tayo'y kanyang mga anak. Di ba tinanggap natin ng Diyos bilang sarili natin tagapagligtas? Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay anak na ng Diyos. Sino po ang tagapagmana? Yung kapitbahay o mga anak? Ha? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang anak ng Diyos yan? O anak ka ng nanay mo? Di ba? So, fruitfulness and inheritance, passing a uncovenant promise, not just possession. Spiritual heritage passed down. So yun, mamamana lang yun. Amen po. May natututunan po ba tayo? At higit sa lahat yung pagtatagumpay. Kasi bakit? Sigurado may gagawin ng kaaway. Pero kasama din sa minana at binigay ng Diyos sa atin yung pagtatagumpay. Jesus died on the cross 2,000 years ago for our salvation and to prove that the victory is in Him. And because He is in us, we have the victory in Christ Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Proverbs 13:22, then I will close. A good man leaves an inheritance to his children's children. Naintindihan niyo po yan? A good man leaves an inheritance. So may pamana. Ngayon, maliwanag po ang message natin Hindi lang yung physical na legacy, kundi spiritual legacies na meron po tayo. A good man leaves an inheritance to his children's. So hindi lang sa mga anak natin, sa magiging anak ng anak natin,
than yung mga anak nila. Naintindihan po ba natin ito? So ibig sabihin, kung ikaw ay pinagpala, pinalaya, pinapabura ng Diyos, ganun din ang pwedeng mamana ng iyong mga anak. At hindi lang yung anak mo, kundi yung anak ng anak mo. At yung anak ng anak ng anak mo. At yung anak ng anak. Lahat ng dugo na may kinalaman ka doon dahil may napangako si Lord sa buhay mo. Now, mabilis lang to. How to model building a godly legacy today? Number 1, model obedience. Abraham obedience left a pattern. Yung pagsunod ni Abraham, nag-iwan ng pattern po yun. Nag-iwan ng pattern na kung paano ang pagsunod, ang tunay na pagsunod, hindi half-hearted, hindi delay obedience, kundi 100% and absolute obedience. Be obedient now. Sabi mo sa katabi, be obedient now. Your choice today shape the destiny of your descendants. Amen? Your choice today shape the destiny of your descendants. Kaya kapag tinatamad ka mag-church, tinatamad kang mag-attend ng labanan mo yan. Kasi bakit? May nakatingin sa'yo sa next generation. Yung anak mo nakatingin. Nag-o-offering ka, magta-tithes ka, bini-withhold ka ng isip mo, ng asawa mo, o ng yung mga pangangailangan. Labanan mo yon. Kasi bakit? Mag-model po tayo ng pagsunod. Amen po ba? Kadalasan yung pagsunod hindi madali. Mahirap po yan. Kaya nga nasusubukan tayo eh. Kailangan merong mamatay sa word ng obedience doon sa gitna at tayo po yun. We cannot obey God if we are still alive on our old life. Amen? Kaya yung new life in Christ, yun yung new life that is obedient to the will and to the call of God. Pangalawa, impart faith. It is not just about modeling obedience. It is also about imparting faith. So faith, not just wealth. Hindi lang po kayamanan ang ipapamana natin sa kanila. Okay? Kundi yung ating pananampalataya. Material inheritance fades, but faith endures. Amen? Yung material, temporary lang, nagpe-fade po yan. Pero yung pananampalataya na pwede nating ipamana at pagsunod at pagmamahal sa Diyos, hindi po nasisira yun. Let us teach our disciples biologically, yung mga children po natin, and spiritual children, para mahalin po nila yung salita ng Diyos. Alam nyo, kung papipiliin ako, anong papapamana ko sa mga anak ko, at sa mga apo ko, at sa mga magiging apo ko, mahal nila si Lord. Yun lang. Mahal nila ang Lord. Una sa lahat, mahal nila si Lord. Si Lord ang una sa kanila. Kahit mawala na ako, alam ko secure sila. Kasi mahal nila si Lord. If you love God, you will not do anything that will hurt the holy and righteous God. You will going to obey and please God. At pag binasa mo ang Bible, alam niyo po ano yung doon? Fear God. You cannot fear God without knowing Him. You cannot obey God without knowing Him. Yeah, if you love God, you will have the time to know Him. Di ba kapag mahal mong isang tao, maglalaan ka ng panahon para makilala mo siya? Pag mahal mo ang isang tao, susundin mo siya? Faith, hope, and love, but the greatest of them all is love. Kaya kung anumang mahalaga, kapatid, naiiwan natin sa kanila yung pagmamahal. Mahal nila si Lord. Kahit anong mangyari. Atlo, live a missional and generational thinking. Dapat po tayo, nabubuhay tayo, hindi lang para sa sarili natin. Mission, yung generational. Ibig sabihin, iniisip natin yung pang next generation. Hindi lang tayo nag-iisip ngayon, kundi yung anak natin, mga apo natin, iniisip din natin ang kanilang kapakanan. Paano kung hinahina ako ngayon, hindi mapapamana ko kahinaan sa kanila? Paano kung mananatili akong tamad, hindi mamamana nila katamaran? Paano hanggang ngayon hindi ako nagdi-devotion, hindi ako nagpe-pray, pag-worship, di ba? Yun ang papamana ko sa kanila, mahihirapan sila. Anong ipapamana ko sa kanila? Balat sibuyas? Anong papamana ko sa kanila? Kalokohan, bisyo? Di ba? Huwag yun. Piliin mo, kapatid. Ngayon pa lang mag-stand ka na. Why? Your seed is the echo of your life. Your seed is the echo of your life, just as Abraham's obedience birthed
a generational blessing. Kaya ang pinanganak, hindi, ni Abraham, yung matinding pagsunod. Kaya yun ang nag-e-echo. Yun yung kanyang pinuhunan, yung buhay niya na naging binhi. Plant seeds that outlive you, reaching your children, your children's children, and even spiritual sons and daughters across the nations. Kaya ako po, kapatid, sinisikap ko na ibigay lahat kung ano man ang meron ako, ituro lahat kung anong binigay ni Lord sa akin, para kapag wala na ako, magpapatuloy pa rin ang True Vine, magpapatuloy pa rin ang mga cell group, ang process, ang pag-raise up ng leaders, marami pa rin makakakilala sa Panginoon, marami mga pastor, missionary, teacher, mga propeta, diba, na ma-raise up sa gawaing ito. Kasi bakit? Hindi lang ang iniisip ko yung ngayon, iniisip ko rin yung darating pang panahon at susunod na henerasyon. Live us intentionally, not casually. Diyan po tayo dapat. We need to live a life, intentional life. Mabuhay po tayo passionate. Hindi po tayo dapat mawala ng passion sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kapatid, maganda may papamana ka sa anak mo. Mga material na bagay, maganda yan. Sasakyan, magandang edukasyon, maayos na health. Temporary lang yan. Our life is not for temporary only. We are destined by God, we are created by God, not just in this earth, but for eternity. Kaya yung spiritual legacy natin, wag nating hahayaan. The way how you serve the Lord, the way how you worship the Lord, the way how you seek the Lord, the way how you confront your battles, the way how you rebuke the enemy, the way how you stand against your adversary, the way how you stand firm to your faith, the way how you stand being faithful in spite of all the needs that you have, you will still be faithful to the Lord. Even all the people around you are compromising, you will stand for what is right, true, and righteous. Kahit mag-isa ka na lang, hindi ka iiwan ng Diyos. Poproteksyonan ka ng Panginoon. Kapag nasa tama ka, kasama mo ang Father, Son, and Holy Spirit, at yung mga righteous kasama mo sa cell, at yung buong simbahan na ito. Kapatid, the seed represents legacy, a generation. Yung ikaw yung cell leader, anong klase mga cell member ang meron ka? Kung ako ang pastor ngayon, anong klaseng mga Trubinians ang meron tayo? Maaring darating ang araw, di naman ako nagpapaalam. Alam ko naman lahat tayo kukunin ni Lord. Pero wag muna. Ano maalala para sa atin? Yung makita ka palang na-encourage sa mga tao kasi bakit? Hindi mo lang sinabi, meron kang ginawa. Meron kang pinatunayan. That we can say, may His favor be upon you and 1,000 generations in your family, the children of the children. May His be upon you. Come on, sing it. Come on. Come on, sing it loud. Declare it. Be upon you. Come on, raise up your hands. Come on. Declare. Children. And His presence go before you and behind you and beside you and around you. Come on, begin to declare in Jesus' name. Let His spell in the evening, in the morning, and the going, in the weekday, and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for
Pwede bang kumuha ng partner mo kung nandyan yung asawa mo, yung katabi mo, mas maganda nandyan ang asawa mo, or kapatid mo, ka-cell group mo. Tapos habang kinakanta to, di ba sabi doon, pakilagay nga yung lyrics. And, ayan, may His favor. Tingnan niyo muna po ako, pwedeng harapin ninyo. Isasabi mo sa kanya, may His favor. Ituro mo siya, be upon you. Magturuan kayo ngayon, di ba? Mas magandang magturuan ngayon. Kasi bakit? Pagpapala ang dinideklara. Amen po ba? Tapos, pag dideklara mo yan, sa iyong pagkanta, idinideklara mo na may pananampalataya. Hindi yung, may His favor. Hindi, may His favor be upon you. Ganun dapat. Yung buong buo ng yung pananampalataya, yung passion, di ba? Okay, amen? Amen po ba? There is power in every declaration, amen, by faith. Come on, face your partner. May His favor. Yeah, turo mo siya. Turo mo. Come on. Come on. Come on, everybody. Raise up your hands to the Lord. We sing. Amen. Amen. For the last time we sing Amen. 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 Praise God. My family is blessed. My children are blessed. The children of our children are blessed. And their children, and their children, and the children of their children are blessed by God. Amen. Praise God. Praise God. You may be seated.